Mayong tanog sa Balyon Channel. Mayong tanog sa Balyon Channel. Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Giovanni B. muli nagbabalik. So ang dinala sa atin itong concert na amplifier. Problem nito ay kalahati walang tunog. So nakita nyo nung wala siyang tunog. Bali may warranty seal pa to mga ka-G-Lovers. So tayo mauna makakabukas niyan. So parang original to. May kasama tong dalawang speaker yata sabi na may-ari. So yan, may Samony rin na tatak. So KCS 222. Yan yung model natin. So tara, tingnan natin to. Let's get started. Nung pagbukas nito ay nakita ko parang ang hirap ayusin to kasi lahat is empty. So paano naman kung magka-problema yan mga transistor na yan. So kaparehas din siguro yan ng 551, 5401 na drive. So kita nyo naman ang liliit, diba? So mahirapan tayo mag-convert nyan. So una muna natin gagawin syempre dahil tumutunog naman to, okay ang dalawang fuse dyan. So wala tayong problema dyan. So, i-check natin yung biasing. Siyempre, baka may problema yung voltage biasing sa drive yan. So, may problema ang drive niyan. So, check natin yung voltage biasing muna. Pag okay yung voltage biasing, siyempre, check natin baka may loose contact yung mga terminal nito o dyan sa relay. So, madaming paraan. Pwede sa drive natin, may problema. Or sa tone control. So, pwede dyan may problema. So tara, tignan natin yung voltage biasing nito. So mababa lang ang voltage biasing nito. So 0.2 Bale, lahat naman sila 0.2. So almost parehas sila na 0.36, 35. So almost parehas sila. So walang problema sa biasing. So next natin, tanggalin natin to. Tapos tingnan natin yung ilalim nito. Bali nung tingnan natin ang ilalim, wala naman ako masyadong napansin. Parang cold solder lang naman. Yan, pati sa terminal, tapos itong sa relay. Yan lang napansin ko. Pero meron akong nakita na parang may crack. So papakita ko sa inyo mamaya. Sandali lang. So sana dito lang yung problema nito para hindi na tayo mahirapan. Basta ang problema naman ay yung kalahati ha. Sinasabi ko sa inyo, itong kalahati na to, itong side na yan. Yung may problema natin na hindi tumutunog. So bali resolder ko lang tong terminal sa speaker terminal natin. So sandali lang mga ka-G-Lovers. Yan, unahin ko muna siguro tong sa relay siguro. So solder ko muna kasi baka nag-switch on naman yung relay, hindi naman na-contact yung natin dahil lost contact. So, di pa natin alam, pwedeng sira rin yung relay na akala mo nag-switch on pero wala siyang contact. So, malalaman natin yan mamaya. Siyempre, una muna natin ginagawa, gawain din yan ng mga technician. Resolder muna tayo. Malay mo madala sa resolder. Hehe. So, tara, resolder muna tayo. So napakaliit yung board nito mga ka-G-Lovers, pero ang hirap siguro nitong ayusin pag nasira yung drive nito o pre-drive nito. Kasi mga SMD type na sila. So ito yung sinasabi ko sa inyo, napansin ko, yan o. Yan, crack, diba? Yan o. Parang hindi nakasolda yung ilalim, yan o. Lapit natin. Yan, kita nyo ba? Yan yung napansin ko. Yan yung napansin ko. Kaya siguro walang tunog to dahil dyan. So try natin resolder tapos testingin natin siya mamaya. So malalaman natin yan pag na-resolder na natin at na-testing.
So baka maka-experience din kayo nito ng ganitong trouble. So at least may idea kayo at alam nyo na kung saan kayo mag-troubleshoot. Siyempre una muna talagang ginagawa ng mga technician dyan, resolder muna. Pag hindi nadala sa resolder, siyempre hahanap ka, chichik ka, titis ka para makuha mo yung pinakasira niya. So ganyan lang naman yung pag-troubleshoot ng mga gamit-gamit. So resolder ko lang muna to mga ka-G-lovers. So, ayan, malapit na tayo matapos sa pag-resolder. Yan. So, hindi na natin escape para malaman natin talaga na kung gagana na ba. So, tapusin lang natin to mag-resolder. So, medyo napalakihan tayo ng pag-resolder. So, alisan ko ng konti. Kasi medyo napalaki yung pag-solder natin. Nilagyan ko pa kasi ng lead. Pero ayaw ko naman tanggalin yung dati niyang lead. Kasi high temperature yung lead nun. So, at least may protection tayo sa init. Pag uminit, hindi masyadong maglulos contact. Kasi may high temperature yung lead na ginamit. So, hindi ko na inalis. Pinatungan ko lang siya. Pero binawasan ko ng konti kasi lumaki na yun. Lumaki na yung solder natin. So, yan. Solder lang tayo. Sana walang problema sa preamp nito, itong control, para okay na. So simple lang ang sira niya. So sana nga. So antayin lang tayo matapos natin ma-resolder nito. Tapos testing tayo mga ka-G-lovers. Siya nga pala, papromote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan yung mga ina-upload natin na video. Siya nga pala mga ka-G-lovers, kung sa FB page nyo ito na napapanood, pa-follow, pa-share, pa-like na rin ng video na to. So, ina-upload ko din kasi ito sa Facebook page. Nagsisimula ulit tayo mag-upload sa Facebook page kahit nawala na yung dati natin na Facebook page na hack na, sayang. Pero okay lang, gawa ulit tayo ng bago para sa mga manonood natin na gusto rin matuto na mga simple-simple lang na pagto-troubleshoot. At least meron silang idea, maayos nila na yung mga gamit nila na sa simpleng pamamaraan lang. So lagyan ko lang muna ng ilang tornilyo to para makapag-testing tayo. So importante ay i-ground ko rin to. Yung heatsink natin, i-ground natin. Importante yan. Lagyan natin ng tornilyo. Yan, para sigurado. So, kailangan kong i-ground yung heatsink bago natin testingin, bago natin i-power on. So, yan. Antay-antay lang. Okay. Ay, tapos tayo mga ka-G-lovers. Tingnan yung USB ko. Nabalik ko. Hindi ko napansin, hindi ko pala tinanggal. So, tinailog ko kasi. Hindi ko pala tinanggal yung USB. Pero tingnan natin, baka tumunog lang yung USB natin. Matibay yan. Matibay. Matagal na yan sa akin yung USB na yan. Ang laman ng kanta niyan, 3, 4 lang yata. So, ginagamit ko talaga yan dyan para hindi tayo makapiright. So, yan, nilagyan ko na ng speaker. Testingin nga natin kung tutunog naman. So, sa kabilang channel lang sira yung nilagyan natin ng speaker kanina. So, malalaman natin kung gagana na ba. So, kabit ko pala itong, hindi ko pala naikabit itong terminal na ito. Tara, let's power on. Ay, bumasa pa yung USB natin. Ayan na, nakikita nyo naman mga ka-G-lovers, gumana na yung kaninang sirang channel. So, kabitan natin yung dalawang speaker para magamit na natin, matesting na natin yan. Okay. Yan, okay na to. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyo.